Hello, hello, hello. Good morning, good morning. This is Mama Che. Nagbabalik na naman tayo dito sa ating garden at maganda ang weather ngayon. Magsisimula akong magtrabaho ngayon dahil na-check ko na yung soil kahapon. Hindi na matigas yung aming soil. So, pwede na akong maglipat. Kasi ang balo ko dito is magbe-build na ako dito ng aking bagong greenhouse, polycarbonate. So, I have to remove the soil. Yan yung mga silan para ma-build ko na sila. Maganda yung weather namin today kasi yung soil is hindi na frozen. It's still cold. I think it's 5 degrees Celsius. It started yesterday na hindi na nag-below degrees Celsius yung weather namin. Habang hindi pa nagpo-frozen yung soil ulit because we never know. We are still end of February and around March. Sometimes nagpo-frozen din sila. So, grab the opportunity kasi yung paggawa ko ng aking polycarbonate doon sa labas, it takes days for me to finish it because ako lang yung magtatrabaho dyan pagkaya ko, otherwise magtatanong ako ng tulong. So nandito ako sa loob ng aking greenhouse. My first major plan for today is yung pagbibuild or pagki-clean up sa labas, yung kung saan ibibuild ko yung greenhouse. And nag-hardening din ako ng aking mga brassica plant kasi hindi na siya minus, and brassica plants is called hardy. Kaya tinatry ko muna silang i-hardening dito sa cold weather para hindi sila magulat kasi sa loob ng bahay is napaka-warm doon. So, para matanim ko na tong ibang mga tanim na to na brassica doon sa labas. At yung mga pak choy dito din, nag-hardening din ako, mga ibang pak choy dito. Purple tsaka green kasi pwede ko silang itanim dito sa loob ng greenhouse while waiting sa magtanim ng aking mga tomato. And next plan ko din is magtatanim ng mga seeds, flower. Ito, companion ng aking mga tomato. Yan, si marigold. Own seeds ko na to harvest last year. And ito, I'm not sure kung gagana pa ba to. Old seeds ko to ng bulaklak. So, we will see. And yung ibang mga seeds na itatanim ko is yung cherry tomato. Yung mga tomato na itatanim ko for now is for for greenhouse, inside greenhouse. Hindi mo na ako magtatanim ng tomato doon sa labas kasi it's too early for them. Kaya magiging leggy sila. Plano ko is yung cherry tomato, sun gold, and magtatanim din ako ng San Marzano ng ilang pieces dito sa loob. And itong yan, tomato, beef tomato. At magsa-start na din akong magtanim ng ampalaya. Ayan, dalawang klase nga ampalaya itong itatanim ko. So, the main na itatanim ko ngayon or i-sowing ko is yung more on tomato inside the greenhouse at saka yung ampalaya. Ayan, so, pero doon muna ako sa labas. Maglilinis muna ako doon. So, ito muna yung raised bed na uunahin ko sa paglinis. Tatanggalin ko yung mga strawberry. At hindi ko na to sila isi-save. Tapon ko na to sila kasi itong mga to is yung mga maliliit na strawberry. Hindi to yung tunay. Para siyang forest na strawberry na mga maliliit, sobrang liit. And they are very talaga. They spread really, really fast. So, medyo frozen pa rin siya sa pinakailalim talaga. Hindi ko siya yung sa labas lang outer ng soil lang yung hindi nag-frozen, pero sa ilalim is nag-frozen pa rin siya. Unfortunately, matigas pa talaga sa ilalim. So, hindi ko matatanggal lahat talaga. So, I think I will just have to wait until the soil is talaga very soft na talaga. I think ito pwede ko to siyang malipat. So, lilinisin ko muna to.
Isang raised bed lang yung empty kasi hindi to siya makapal. And ito, hindi ko to sila matanggal pa muna. I will continue it next time pag medyo malambot yung soil sa taas kasi matigas pa yan sa ilalim. And ito din, kinuha ko lang yung ang top soil dito, mga 2 to 3 inches na soil kasi ito matigas pa rin siya. Ang next na gagawin ko is kukunin ko na yung aking polytunnel na carbonate doon. Polytunnel carbonate doon at ilagay ko na sila doon sa likuran. I will try to check kung anong hitsura. Hindi ko pa kasi alam eh. Ito siya, yung polycarbonate. So, yan lang yan siya. Ito, kukunin ko to siya pagkaya ko at ilagay ko na doon para matingnan ko yung polycarbonate. Ililipat ko na rin doon. Ang bigat. Ang bibigat. So, dito na ako sa loob ng greenhouse. Titingnan ko lang tong model na to. Babasahin kung paano gagawin. Para ma-prepare ko at may taga sa utak ko kung paano i-build to siya. So, hindi ko talaga alam kung kaya ko tong gawing mag-isa. So far sa nakikita ko dito sa picture, may ano siya, may foundation na kasama. Good luck with me. But for now, mag-sewing ako pero I think doon ako sa loob ng bahay mag-sewing kasi pag-sewing ko dito sa aking tomato is not direct to the soil. Ilalagay ko lang to siya sa petri dish. Tapos doon ko na isi-select kung sino ba yung nag-germinate na seeds and sino yung healthy para tsaka ko pa sila itanim. And also the same thing with the ampalaya din. Hindi ako magtatanim direct to the soil kasi mahirap at matagal at wala akong patience pa ganun. And yeah, let's go back na. So, at ako'y papasok na sa loob ng bahay at doon ko na ipagpapatuloy yung aking pagtatanim. Dito na naman tayo sa pagpupunla ng mga tanim. Paunahin ko lang tong marigold na home seeds ko from last year. Hindi din ako sure kung mag-germinate ba talaga to sila. Kaya dadamihan ko na yung pagtanim nila. Mga seeds to sa loob ng greenhouse. Kasi alam ko, sure ako na dry talaga yung seeds. Nakapads pa talaga, oh. Tingnan niyo. Hindi naman ganun karami yung magagamit ko na bulaklak dito na marigold. Ayan. Pero dadamihin ko na yung pagtanim nila para make sure na I have enough. Ayan. Ito lang yung gamitin ko sa pagdidilig para hindi masira yung soil. Okay. So, as I've mentioned earlier, itong mga tomato seeds ko, i-germinate ko muna sila dito sa loob ng petri dish. And then I will select them kung sino yung mas strong. Ayan. So, and San Marzano. Yung San Marzano ko, ang kailangan ko lang is 6 pieces. Ito yung mga nakalista na ginagawa ko. I'm not sure kung mabasa ba. San Marzano is 6 pieces lang. Bagong bili ko to. Kasi hindi ako nakapag-save ng seeds last year. Nakalimutan ko. Buti napansin ko. So, ilang pieces lang to. So, ang itatanim ko, I'm not sure kung ilang seeds pa ang laman dito. Kasi I still have to plant some seeds sa labas.
6 pieces. 8 lang yung ilalagay ko dito and hopefully mag-germinate sila, no? Spacing lang. Secure ko muna to. Kasi magtatanim pa ako dito by end of March, I think. For the doon sa raised bed ko outside. So, ayan. San Marzano. Next is yung Sun Gold. First time kong magtanim nito, Sun Gold. Lagi kitong nakikita sa mga ibang YouTube influencer na maganda daw din to siya. Yung fina-follow ko ng mga gardener, nagtatanim sila ng mga Sun Gold. So, why not to try this out? My daughter loves tomato. And, nakaganito din sila. Okay, selected lang. And I think I only need 3 tomato, Sun Gold. 3 Sun Gold, tsaka 3 cherry tomato. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 lang. My goodness, napakatipid naman nila. 4 yung i-germinate ko. Hopefully mag-germinate yan lahat sila. And ipapat ko lang to para magmo-moist din yung seeds. 4 pieces. Tapos, ang next na i-germinate ko is yung ampalaya. May natira akong ampalaya dito. This is from my own seeds na harvest ko. Isusoak ko lang muna siya dito. Itong klaseng ampalaya seeds na nabili ko or na-save ko, maliliit siya na medyo matinik. Kaya bumili ako ng isang klase. Hopefully, ito na yung parang sa Pinas na ampalaya na pahaba. Ang gagawin ko dito sa mga ampalaya ko, ikakat ko yung tip niya. Yung tip niya na ito, ikakat ko yan siya para mabilis siyang mag-germinate. Wala yung cover ko dito, kaya maglalagay ako ng cellophane dito. Baby milk powder to siya. Hindi na kailangan ng aking anak. So, mag-i-improvise na lang tayo. Kasi, 5 lang yung petri dish ko. Yung isa nawala ng takip. Kaya, improvising tayo. Okay. Yung marker ko, eto, di na gumana. Ginamit ng aking anak. So, I have to order new one. Balsam ka. Ano bang klase itong ibang lingwahe na nakalagay dito? Charantia. Anyway. Ampalaya. Wala akong cover kaya I decided to transfer dito sa may takip. Ayan. Ampalaya sopropo. So, ayan. I just finished my sowing dito sa mga petri dish sa pag-germinate dito sa mga seeds ko. And I guess I have a good progress sa garden. Hindi lang natuloy-tuloy kasi hard pa yung soil. So I will just have to wait few days from now. Maybe I can continue by Saturday because my day off ako I free ko sa weekend. I also have to read this one, check thoroughly kung anong gagawin para tuloy-tuloy yung paggawa ko dito. And i-update ko na lang kayo kung anong progress dito sa mga petri dish ko na mga pag-germinate.
kung ilang days on so on and so forth. So I guess that's all for today's video, everyone. Thank you and see you next time. Bye bye.